isa po sa atin. Sige po mga kapatid, tayo po magsipaganda para po sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Muli, minalagan po namin po ang aming pong mga bisita na muli makakapakinig po sila ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. So, si Sister Ann May. Hindi nagkakamali? Tama ba? Ann May. Tapos, siyempre, si Brother Ariel, muli, nandito po siya. Muli, pasalamat sa Panginoon Diyos. Ayun, hindi binabali, talaga tinotoo yung tanggang tatlo lang, no? Napakatindi itong kapatid eh. At si Sister Elian, si Sister Sheena. Okay, Sheena. Okay po, muli, welcome po kayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos sa umaga nga po ito. Okay po, bago po lahat, sabihin mo muna sa mga katabi niyo, umanda ka na makinig. Okay, umanda tayo makinig ng ating salita ng Diyos sa umaga nga po ito. Okay? So, ngayon, puntahan po natin, no? Bago po tayo dumako sa paksa po natin sa umaga nga po ito, puntahan lang po muna natin ng saglit. Yung paksa na tinalakay po natin nung nakaraang linggo. Ano nga po ulit yung paksa na tinalakay natin nakaraang linggo? Yung tanda ng tipan. Okay? Ano po ba yung tanda ng tipan ng Panginoon Diyos? Ano po ba yung sign na ginamit ng Panginoon Diyos bilang panglagda o bilang sign para lagi niya maalaala yung tipan niya sa atin? Ano yun? Yung rainbow. Okay? Ang Diyos, hindi po siya makakalimutin, kundi ang patunay po no, na lagi po niya naaalala. Kasi ang Diyos din naman ang naglalagay ng rainbow sa kalangitan. Ayun po ba yung mga kapatid? Kaya ibig na nangangulugan lang po nun, na lagi po niya naaalaala yung tipan niya sa atin. Ano ba yung tipan sa atin ng Panginoon Diyos? Ano yung tipan sa atin ng Panginoon Diyos? Lagi niyang dapat naaalala yun. O inaalaala niya palagi. Ano yung tipan na yun? Okay. Hindi na niya dugunawin ng tubig itong sanglibutan. So, hindi na tayo babain ng sobrang banal katulad ng nangyari kila Noe. Okay. Pero, syempre, darating pa rin po talaga sa pagkakataon, nagugunawin pa rin ng Panginoon Diyos itong sanglibutan. Hindi nga lang sa tubig. Kasi yun ang pinakatipan niya. Hindi na niya gugunawin sa tubig yung sanlibutan, kundi sa pamamagitan na ng apoy. Nawa, hindi natin maabutan yun, mga kapatid. Amen po ba yun? Kasi pag inabot po natin yung pagguna ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng apoy, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka Kristiyano. Hindi ka alagad ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos. Kaya mahirap pag inabot natin yan. Amen po ba yung mga kapatid? Ang aabutin lamang po nun, yung mga tao na makikipaglaban kasama si Satanas sa ating Panginoon Diyos. Sila ang tutupukin ng apoy. Kung mapag-aaralan po ninyo yung Apocalypse. Okay? Pero sa atin, hindi natin naaabutin yung kundi panonoodin lang po natin yung kung paano dipulin, sirain ng Panginoon Diyos itong sanglibutan. Pero manghawak tayo sa pangako ng ating Panginoon Diyos, sa tipan niya na binigay sa atin. Na sa tuwing tayo makakita ng rainbow, hindi lang dapat sabihin natin, ay, ang ganda ng rainbow. Hindi dapat laging ganun, mga kapatid. Kundi dapat maalaala nila, ay, ang Diyos, inaalaala niya yung kanyang tipan sa atin. Na kahit na nababalita na sa telebisyon na maraming ang binabaha, pero tandaan natin, mga kapatid, hindi yung baha ang lilipol sa buong sangkatauhan. Amen po ba yan, mga kapatid? Kasi pangako ng Panginoon Diyos, ang tanda nun ay yung bahaghari. Amen po ba yan? So, yun yung tinalakay natin nung nakaraang Sunday. Ngayon, patuloy pa rin po tayo doon sa tipan ng ating Panginoon Diyos kay Noe. Okay? Ngayon, matapos po na ibigay ng Panginoon Diyos yung mga tipan niya kay Noe, punta naman po natin yung mga survivors nung bahang gunaw. Okay? So, natapos tayo kay Noe. Siyempre, kilala natin si Noe. Si Noe, kung bakit siya kinipigil ng Panginoon Diyos na mailigtas sa panahon na yon, kasi siya po ang nakita ng Panginoon Diyos na lalaking matuwid at sakdal sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Nadamay yung kanyang buong pamilya. Okay? So ngayon, punta natin ngayon yung members of the family na nakaligtas sa bahang gunaw. Okay? Unahin po natin yung isa po sa kanyang mga anak. Basahin natin yung Genesis 9:18. Ayun nga pala. Nakalimutan ko, basahin na mag-bangsa. It's right. Okay. Genesis 9:18. At ang mga anak ni Noe na nagsilunsad sa sasakyan ay si Sem, at si Cham, at si Japhet, at si Cham ay siyang ama ni Kanaan. Okay. So ito po yung pag-aaralan po natin sa umaga nga po ito. Hindi po tayo tapos sa
tipan ng ating Panginoon Diyos kay Noe. Nasa loob pa rin po tayo ng tipan ng Panginoon Diyos kay Noe. Okay? So, ang pupuntahan lang po natin yung isa sa mga anak ni Noe. At yun nga po ay si Sem. Unahin po natin si Sem. Sa English po ay Shem with H, yung S-H-E-M. Okay? Sem or Shem. Okay? Sem Tagalog, Shem English. Okay? Isa sa mga anak ni Noe. Kung pupuntahan po natin, meron po kasing pala si Shem sa banal na kasulatan, pero hindi po siya nag-iisa po doon. Kasama po niya isa po niyang kapatid po doon. Pero hindi po natin pupuntahan yun sa umaga nga po ito. Okay? Ang pupuntahan pa lang po muna natin ay yung pangalang Sem or Shem. Okay? Punta natin ngayon yung pangalang Sem. Ano ba ibig sabihin ng pangalang Sem or Shem? Yung Shem or yung Sem sa salitang Hebreo po ay Shem. Shem pa rin. S-H-E-M. Pero kapag pinronounce po niya sa Hebreo, it's Shem. Okay? Okay, Shem. Pero hindi yung meaning pronunciation lang. Pronunciation ng kanyang pangalan, Shem. Pero spelling S-H-E-M. Na ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan ay name. Pangalan. Okay, name. Okay? By further explanation po ng name, affiliation. Okay? Affiliation, tama? Affiliation, title. Title, designation, label. Okay? Di ba sa mga product, may mga label, may pangalan yung mga products. Okay? So, label, title, designation, mark, or memorial of individuality. Memorial of individuality. Or, para mas madaling sabihin, yung identity. Okay? So, name, title, designation, label, mark, identity, honor. Paano ba pronounce yun? Honor? Oh, honor. Honor, no? Honor. Honor. Meron kasi pronounce honor yung pangit. Honest ka. Diba? Honor, authority, and character. Okay? Yun po yung pangalang Shem. Napakaganda pala ng pangalan Shem, no? Napakagandang ipangalan sa isang bata, no? Pagka magkakaroon kayo ng anak. Shem. Ano yung sabihin ng pangalan mo? Name. Diba? Shem. Okay? So, honor, authority, or character. Punta natin ngayon. Pangalan. Name, identity, pagkakakilanlan sa isang tao. Tama? Yun eh. Or yung label. Yung pinakatitulo po niya. Sa tao ba, napakahalaga ba yung magkaroon siya ng titulo? Hindi titulo ng lupa. Titulo po. As in yung pagkakakilanlan sa kanya. Yung nakilala siya dahil sa ganito. Okay? May mga alias pa, di ba? Alias ganito. Di ba? AKA ganito. Ay, hindi. Wala ganon. Wala namang ganon, di ba? Walang ganon, di ba? Mahalaga ba sa tao yun? Yung magkaroon siya ng ganong klase, ng titulo. Diba? Kunwari, isang titulo, di ba? Presidente, di ba? Kagawad, kansilo, mayor, di ba? Di ba? Bayani, pagka natituluhan kang bayani, napakatindi na ng pangalan mo, di ba? Alalahanin na ng ano yun ng mga tao Yung pangalan mo kapag nagkaroon ka titulo ng bayani. Diba? So, ngayon puntahan natin. Sa tao kasi napakahalaga na magkaroon ng titulo. Tama? Kaya nga yung mga tao o yung mga kabataan yun, nagsusumikap sila na makatapos Diba? Para magkaroon sila ng titulo o degree. Tama? Napakahalaga yun. Doktor, engineer, teacher. Diba? Napakahalaga sa tao po nun. Ngayon, puntahan po natin. Sa Biblia po ba, mahalaga ba yun? Na yung isang tao ay magkaroon ng titulo. Okay? Paano ba tayo dapat kilalanin bilang mga tao? Tao lang po muna, di po muna Christian. Mamaya pa tayo sa Kristiyano. Paano ba tayo dapat kilalanin bilang tao? Okay? Ayon sa banal na kasulatan, paano ipinakikilala ng banal na kasulatan yung kahalagahan ng ating pagkakakilanlan? Basahin natin yung Kawikaan 22. Ang talata po ay 1. In reality po kasi, ang tao, ganito po. Basahin natin yon. 22:1 ng Kawikaan. Kawikaan 22:1.
ang mabuting pangalan ay magiging mali. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban ay kaysa pilak at ginto. Amen po ba yun? Kasi pagkaka-describe ng banal na kasulatan, pagdating po sa pangalan, mas maigi daw po magkaroon ng magandang pangalan kaysa mga kayamanan. Kasi di ba, tulad ngayon, mayaman ka nga, pero kung ang pangalan mo naman nahihilera sa mga pangalan ng mga kriminal, ng mga corrupt, di ba parang ang pangit, mayaman ka nga pero ganun ang pagkakasabi. Example, ang patuan. Diba? Ang pangit na ng meaning ng patuan, di ba? Ibig sabihin, murderer. Di yung mga, tama ba yung mga reporter? Di ba, pinapatay lahat? Napakatindi ng taong yun. Di ba? Ngayon, yung bago, yung sa may pork barrel skull, si, Napoles. Ang pangit ng pangalan, Napoles pala. Di ba? Na bahira na ng pagiging corrupt. Idiri mo, yung kaban ng bayan, kunin mo ba naman, gamitin mo sa yung personal na buhay. Di ba? Ang pangit na nun. Tapos yung mga naalala pa dati, yung mga si Leo Echegaray, di ba? Yung rapist, di ba? Gloria, di ba? Gloria ba? Pangit ba? Medyo nabahira ng yun, di ba? Yung talagang umamin siya, di ba? Nag-sorry nga siya, I am sorry. Di ba? Sa kanyang pagiging pandarayan ng eleksyon, di ba? Kung kailan patay na yung, sino ba katunggali niya nun? FPJ ba? Si FPJ, kung kailan patay na, tsaka pa lang siya na gano'n, no? Napakatinding tao. Di ba? Mayaman ka, pero ang pangalan mo naman ay nahihilera sa'yo, mas tamang gawain. Pangit. Mas maigi kang mahirap ka na lang, pero kilala ka naman as bayani. Katulad ninyo, di ba yung mga nababalita sa TV? Sino nga ba yun yung nagtuturo doon sa, yung kariton? Yung kariton, si Efren, Peña, Florida. Hindi pala kilala. hindi kilala. Si Efren Peña, Florida. Kasi sino pa? Na kahit na mahirap siya, pero nakilala yung pangalan niya dahil sa kabutihan ginawa niya. Kasi ganun kasi klaseng pangalan ang dapat taglayin natin. Na kahit mahirap tayo, pero kinikilala dahil sa mabuti nating gawa. Amen po ba yun? Kaya sa tunay sinabi ng banal na kasulatan sabi doon, ang mabuting pangalan ay maiging piliin. Okay? Kaya sa kayamanan, mayaman ka nga, pangit ng pangalan mo. Diba? Kaya nga maraming mga tao, kapag kayong pangalan nila nababahira na ng medyo hindi magandang imahe, diba, nagpapalit sila ng pangalan. Diba, napapalit? Wala pa akong alam yata nagpapalit ng pero meron yung napapalit ng pangalan. Meron kasi mga tao napapalit ng pangalan kasi talagang ang pangit pakinggan. Yung palang pakinggan pa lang yung papakinggan pa lang yung pangalan, babanggitin pa lang yung pangalan, ang pangit na Diba, kunwari, naalala ko, nung ako nagtuturo sa isang high school, meron akong estudyante na ang apelyido na ay yung Labatiti. Kumbaga, ayun yung pinaka-apelyido na. Pero, ang nakakalungkot kasi, tumigil siya dahil sa apelyidong yon. Tumigil yung batang yan dahil sa apelyidong yon. Kumbaga, dapat, na siya, second year college na siya. Kaso, ang problema, dahil sa nagiging tampulan ng mga panunukso, ang ginawa niya ngayon, nagpatanda mo na siya, tumigil siya sa pag-aaral, tsaka siya ulit pumasok ng first year high school. Para para mangilag sa yung mga kasabayan ng mga estudyante na nanunukso. Kasi syempre kapag mas bata si alang namang asari mo yung mas matanda sa'yo, di ba? 18 years old na siya nung pumasok siya nung first year high school. Nang dahil lang yun sa pangalan. Okay? Kasi talagang inaasar talaga. Sabi mo magkaroon ng ganong klase ng apelyido. Meron nga yung talagang yung mismong yung organ, yung sex organ, yung mismong apelyido o pangalan nila. Parang sa dami-dami na pwedeng maisip ang pangalan, bakit yun pa? Di ba? Ang pangit. Di, talaga sa totoo lang, talagang pangit. Pag pakinggan mo siya bilang bilang tao dito sa libutan. Ang pangit kasi talaga biruin mo, i-pronounce yung pangalan mo, may halong ganong klase ng meaning, parang ang pangit. Kaya dapat ayun, sa pa lang yun sa tunog pa lang ng pangalan, how much more
kapag nabahira na siya ng mabuting gawa at saka masamang gawa. Kapag ng pangalan mo nabahira ng masamang gawa, aba, mamarka yung pangalan mo sa mga tao. At hindi nila makakalimutan yon. Dito nga lang di ba? Uy, si Totong di ba? Totong baliw. Di ba? Nandun na naman. Di ba? Nag-aamok na naman. Di ba? Dili mo, kikilalanan ka ng tao dahil sa ganung klaseng gawa mo. Kaya dapat maging maingat tayo. Kung maganda pa natin, okay na yan. Kung maganda na pangalan mo, pakinggan. Pero kapag ang dapat mo na lang ingatan ngayon ay yung mabahiran siya ng masamang gawa. Amen po ba yan? Kaya maraming mga tao talagang ingat na ingat sila sa kanilang mga pangalan. Okay? Yung sabi ng banal na kasulatan, maiging piliin ang mabuting pangalan. Katunayan pa nito, isa pa yung talata sa banal na kasulatan. Basahin natin yung Ecclesiastes 7.1. Ecclesiastes 7.1. Biro nyo, ito yung mga kadalasan nangyayari sa mga bayani po natin. Basahin nga po natin. Ecclesiastes 7:1. Ang mabuting pangalan ay maigi kaysa mahalagang ungwento at ang kaarawan ng kamatayan kaysa sa kaarawan ng kapanganakan. Mas maigi pa daw yung pangalan sa mahalagang ungwento. Sa panahon po kasi na medyo expensive na para sa kanila yung mga ang ganong klase ng mga pabango. Sabi nga, pabango lang, mayroong mga pabango talagang lumilibo ang ang presyo Pero hindi yun. Yung ganong klase ng pabango, yung libo na yun, pwede na yung pangtumbas ng isang letra ng pangalan mo Yung 1,000, pagka gusto mo magpapalit ng pangalan o magpabago ng letra, 1,000, pwede mo na ipabago isang letra ng pangalan mo. Letra lang. Mahal kasi yung buong pangalan medyo mas mahal yun. Okay, kaya kailangan mo na ng attorney doon pagka papabago mo yung pangalan mo buo. Pero kapag letra lang, 1,000 lang, ikaw na maglaad nun kahit walang attorney, okay na yun. Pirma lang yata ng di ba? Okay na. Okay? Diruin nyo yung ganung klase ng pangalan, no? At sabi doon, ito yung kadalasan nangyayari sa mga bayani, di ba? At ang kaarawan ng kamatayan kaysa kaarawan ng kapanganakan. Diruin mo, tinan mo, lahat ng holidays natin, ang sineselebrate doon, yung mga bayani, at yung mga araw na yun yung araw na namatay sila. Hindi sineselebrate nilalagay sa holiday, yung kung kailan sila ipinanganak. Okay? Kumaga, mas naaalala kasi ng mga tao, yung araw ng kamatayan na yon, yung araw na yon na naging bayani siya. Kung ano yung mga ginawa niya, kung bakit siya naging bayani. Diba? Ngayon nga lang, kahit hindi pa namamatay di ba? Meron na inilalagay sa Alam ko, parang meron na silang yung parang isinusulong yung pangalan ni Pacquiao. Parang Pacquiao Day, parang mga ganon. Diri mo naman. Ani mo naman yung Pacquiao Day. Ano mapapalaan ng mga tao? Doon bayani ba yun? Bayani ba may tuturing na yun? Diba? Yung mga ganun Diba? Biruin nyo yung ganong klase ng pangalan. Maihilera ka lang sa pangalan ng mga bayani. Diba? Nagiging holiday na, isang holiday na sa kalendaryo ng Pilipinas. Amen po ba yung mga kapatid? Ganong kahalaga ang pangalan. Okay? Ngayon puntahan natin. Nakita natin kung gaano kahalaga yung pangalan. May mga tao ba nagpapahalaga nito? Yung pangalan mo ng dito sa sanlibutan. May mga tao ba nagpapahalaga ng ganong klaseng pangalan? Meron. Actually sa Biblia, meron din tayong makikita mga citation na talagang pinahalagahan nila yung kanilang pangalan. Yung pagkakilala sa kanila dito sa sanlibutan. Unahin natin yung isa sa mga pinuno sa panahon po nila. Basahin natin yung Juan 3:1 hanggang 2. Isa sa mga pinuno po ng mga saserdote, ito po. Juan 3:1. John 3:1-2. May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabay, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Okay. Isa po sa mga taong nag-aalaga po ng maigi ng kanyang pangalan ay ito po si Nicodemo. Okay, sabi po doon, paano natin nasabing inalagaan po niya yung kanyang pangalan? Kasi biro niyo, siya ay pinuno ng mga
Hudyo. Kasi kapag sinabing pinuno ko ng mga Hudyo sa panahon na po yun, medyo mataas na talaga yung ano mo eh, yung pagkakakilala sa iyo. Kumbaga nasa mataas na estado ka na ng buhay. Okay? So, siya si Nicodemo. Ito rin, sabi ng banal na kasulatan, ay naparoon sa kanya. Sino yung kanya doon? Kristo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi. Bakit gabi? Sa dami-dami ng oras na pwedeng dalawin ng ating Panginoong Jesucristo, bakit gabi? Kasi pahinga na yung gabi. Diba? Para walang makakita. Yun, tama po yun. Para walang makakita. Inaalagaan kasi niyo eh. Biri mo, pinuno siya ng mga Hudyo, supposedly dapat siya nagpapatupad ng batas, supposedly dapat alam niya yung batas, yung mga katuruan ng Diyos. Kasi di ba pinag-aaralan nila yung mga scriptures po niya sa panahon na po yan eh. Pero, nakakahiya kasi sa isang guro, napupunta ka rin doon sa isang gurong mas magaling sa'yo. Tama? Di ba? Tama ba yun? Ganun yung nararamdaman ni Nicodemo. Kung bakit siya pumunta kay Kristo ng gabi. Kasi siyempre, makita ka ng mga Hudyo, pinuno ka nila, at pumupunta ka sa isang guro din, na hindi naman nagtapos, wala naman tinapos si Kristo eh. Tama? Hindi siya nag-aral eh. Sabi ng banal na kasulatan, etong taong to, paano natuto ng ganitong klase ng karunungan, pero wala namang pinag-aralan. Pati yung mga apostol, wala rin mga pinag-aralan yun eh. Di ba lang kay Pablo? Kasi si Pablo, sinedrin yun eh. Magaling na ano yun talaga yun eh. Di ba? Pero biruin nyo, si Kristo ang nilapitan ni Nicodemo. Hindi siya ganun ka-famous sa panahon na yon, pero siya nilapitan ni Nicodemo. Para ano? Magpaturo. Parang nakaka-degrade yun sa pagkakilala sa iyo. Tama? Kaya ito si Nicodemo, pumunta siya kay Kristo ng gabi. Para hindi siya makita ng mga tao. Okay? Dito nga lang eh, di ba? Magtanong ka nga lang sa isang tao para nakakahiya na eh, di ba? Kung magtatanong ka yung information. Di ba? Madalas ganun eh. Kasi lalo na sa panahon natin ngayon, ang mga tao, mga pilosopo, di mo alam yun. Minsan bababa rin sa bundok kapag may time ha. Di ba may mga ganung klaseng taong kung sumagot, magtatanong ka lang nun ha, seryoso kang tatanong, tapos bigla kang re-reply ng ganun. Minsan kasi, bababa din sa bundok kapag may time. Di ba? Lalo sa mga gadgets ngayon, sa Facebook, yun, paggamit ng mga bagay-bagay, di ba? Teacher ka po naman din, pero di ka marunong gumamit ng computer. Di ba? Old-fashioned teacher ka pa rin ba? Di ba? May mga ganun eh. Guri mo, abogado, minsan may mga abogado, yung mga matatandaan ng abogado, di ba? Minsan, abogado, biruin nyo, hindi marunong gumamit ng computer, tapos computer. Di ba? May mga ganun eh. Okay, kahit simpleng informasyon na, magtatanong ka lang ng konti. Ano ba yung, saan ba itong lugar na to? Di ko, ano eh, dito yan eh. Dito, tapos biglang mag-reply sa'yo. Minsan kasi, gala din, para alam yung mga lugar. Di ba? Yung mga ganong klase taong mga pilosopo na sumagot eh, di ba? Para bang, kaya ngayon, para bang nangingini tayo magtanong eh, no? Sa mga tao eh. Di ba? Lalo na kapag ka ikaw, nasa mataas na antas ka ng lipunan. Tapos ang pagtatanungan mo, yung mga nasa mabababang antas ng lipunan. Presidente, nakita mo na ba presidente na nagtanong ng impormasyon sa isang mahirap? Di pa, di ba? Di ba? Pero most probably, ang presidente kasi meron lang din yung mga consultant eh. Tama? Presidente ng kumpanya, may consultant yan. Hindi naman nangangahulugan ang presidente, alam niya lahat. Tama? May mga consultant yan. Di ba? Ang tao, kahit napakayaman po niya, hindi siya kung ang tao naman ay hindi marunong humawak ng pera, baka wala din yung yaman niya. Kasi nagkakaroon ng financial consultant. Di ba? Kung consultant nila eh. Ganito yung ginawa din ni Nicodemo. Kumonsulta siya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaso ayaw nga lang niya malaman ng mga nasasakupan niya. Kaya gabi siya pumunta. Napakahalaga nun. Nung kanyang katayuan kasi. Okay? Isang halimbawa po yun. Actually, kahit po sa banal na kasulatan, isa sa mga apostol na nag-aalaga ng kanyang pangalan, makikita din natin kung paano niya inalagaan yung kanyang pangalan. Okay? Kilala natin kung sintong apostol na to. Basahin natin yung Marcos 14, 66 hanggang 71.
66 to 71. Medyo mahaba po pero alam mo, ganda kasi ng story niya eh. Marcos 14, 66 to 71. Mark 14:66. At samantalang nasa ibaba si Pedro sa looban, ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit, ay tinitigan niya siya at sinabi, "Ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus." Datapot siya'y kumaila na sinasabi, "Hindi ko nalalaman ni nauunawa man ang sinasabi mo." At lumabas siya sa portiko at tumilaok ang manok. At nakita siya ng alilang babae at nagpasimulang magsabing muli sa nangaroroon, "Ito ay isa sa kanila." Datapot muling pinaila niya at hindi nalaon at ang nangaroon ay nangagsasabing muli kay Pedro, "Sa katotohanan ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo." Okay, 71. Datapot siya'y nagpasimulang manungayaw at manumpa, "Hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi." Tatlong beses ikinaila ni Pedro na siya ay kasama ni Kristo. Bakit? Ano inaalagaan niya, mga kapatid? Na mapabilang siya doon sa mga... Kasi sa panahon po yun, para bang criminal kasi si Kristo eh. Sa paningin ng mga tao. Okay? Iniingatan kasi niya yung kanyang pangalan na mapasama sa pangalan ni Kristo na bilang kriminal. Kung totoo siya, wala naman talagang ginawang crime si Kristo. Ang pinaka binibintang sa kanya ay yung pamumutong sa Diyos. Kasi kine-claim niya na siya ay anak ng Diyos. Yung pangaral niya sa mga tao eh. Sa mga namumuno po sa iglesia po nun sa panahon po nila, big deal yun. Biruin mo, ikaw, ipinanganak ka sa sabsaban, kine-claim mo na ikaw ay anak ng Diyos. Kasi ang pagkakaunawa nga po nila, ang Diyos ay isasilang sa linya po ng mga hari, kasama ng mga nasa matataas na antas ng lipunan. Kaya napakalaking pangumusong sa kanila o yung panglalait sa Diyos na ikaw, taong mahirap, tawagin mo sarili mong anak ng Diyos. Kaya krimen yun. Isang criminal act yun sa panahon po nila. Na si Pedro, ayaw niyang mapasama yung kanyang pangalan bilang isa sa miyembro ng kriminal. Yun ang inaalagaan ni Pedro. Kaya ikinaila yung 3 beses si Kristo. Okay? Birin nyo, apostol na yun mga kapatid. Pero dahil sa pangalan, kinaila niya yung kanyang pananampalataya. Diba? Malimit nangyayari din yan sa atin mga Kristiyano. Amen po ba yung mga kapatid? Ito apostol na to isa sa mga alagad ni Kristo, pero nagawang ipagkaila ang Diyos. Diba? Tayo, minsan, nagagawa natin yun. Hindi man sa salita, kuminsan sa gawa. Ikinakaila ng ating mga gawa si Kristo. Kaya hindi ka nakikilalang Kristiyano eh. Bakit? Hindi kasi nakikita sa'yo. Tama? Sa school, Kit. Pag tinanong natin isa-isa yung mga kapatid natin na narito sa school, kilala ka bang Kristiyano ka? Ba? Mga classmates mo, Brother Ay, kilala ka bang Kristiyano ka? Ewan, hindi ko alam. Diba? 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 Si Brother Kyle, sa school, kilala ka bang Kristiyano ka? Ng mga barkada mo. Sister Rysel, co-teachers mo, kilala ka bang Kristiyano ka? Okay. Yung ganun dapat sagot with confidence. Of course. Kilala tayong Christian. Huwag mo ikaila si Kristo. Diba? Dapat nakikilala sa iyo na kapag ka ikaw, sinabi sa iyo kay Kristo, "Ay, tara, gathering tayo, meron tayong sining, inuman." "Ay, wag niyo isama yung isang yun. Hindi sasama yun. Kahit iyain yun, di ba? Hindi sasama, hindi rin iinom kasi meron daw silang Bible study." Dapat ganun tayo nakikilala mga Christian. Hindi ikinakaila. Di ba, kung minsan, pag niyaya ka
Ano yun? Siya, sama sa amin si... sige, sama ako. Di ba? Di ba? Okay, tawagin tayong KJ. Huwag na tayo magkasala sa harapan ng Panginoon. Huwag na tayong tumulad sa ginawa ni Pedro na ikinaila 3 beses si Kristo. Bakit? Bakit niya kinaila ulit? Dahil ayaw niyang mapabilang yung kanyang pangalan sa mga miyembro ng isang kriminal. Amen po ba yan, mga kapatid? Ganun nila iniingatan yung kanilang pangalan. Hindi lang titulo sa lipunan. Kasi si Pedro, wala naman titulo sa lipunan niya. Maingisda lang si Pedro eh. Di ba? Pero ang iniingatan niya, mapabilang sa mga kriminal. Okay? Ganun eh. Ganun iniingatan. Ito yung mga halimbawa natin ng mga karakter sa Biblia na iniingatan nila yung kanilang pangalan. Dito sa sanglibutan. Okay? Ngayon puntahan po natin, mga kapatid. Gaano ba kahalaga sa isang tao na ganito yung pagkakakilala sa kanya ng isa pang tao o ng mga tao? Gaano kahalaga ba yun? Na tayo, mga tao, kilala tayo ng mga tao sa ganitong klaseng bagay o sa ganitong klaseng pagkakakilala. Gaano ba kahalaga yun? At bakit maraming mga taong halos magpaamatay na, iubos yung kanilang kayamanan para maalagaan lang yung kanilang mga pangalan. Basahin natin yung Kawikaan 23:1. Puro 1 lang yan eh. Kawikaan 23:1. Kawikaan 23:1. Pagka ikaw ay nauupang kumain ng kasalo ng isang pangulo, kilalin mong maigi siya na nasa harap mo. Kinikilala kapag ikaw ay isang taong nasa mataas na antas ng lipunan, kapag gano'n ang pagkakakilala, di ba kinikilala ka ng mga tao kahit hindi mo sila kilala, pero nagkakaroon sila ng effort na kilalanin ka. Dahil sa famous ka, tanyag ka, ganito yung estado ng buhay mo, di ba? Kinikilala ka ng mga tao. Kaya mga artista ngayon, kahit yung mga taong hindi nila kilala, di ba? Kung paano sila kilalanin ng mga taong o yung mga umiidolo sa kanila, di ba? Ganun-ganun na lang. Kung minsan, ay yung nagiging buhay nila, nauubos yung pera nila sa mga collector's item ng mga bagay ng isang artista, di ba? Ganun nila kinikilala yung kanilang artista. Kahit yung weaknesses, yung strengths ng kanilang idolo, inaalam nila tama? Yung likes, dislikes ng kanilang mga idols, di ba? Ganyan nila kinikilala yung isang kilalang personalidad. Tama? Minsan nga, ginagaya pa eh. Yung nakita ko nga doon sa may palabas sa Jessica So, diri mo sa sobrang pagka-idol niya kay Superman, kahit yung mukha niya, pinarito ko as Superman, pati yung, di ba, naglagay siya ng contact lens sa blue. Di ba? Napakatinding tao nun. Inuubos yung pera dahil sa kanyang idolo. Ganun niya kinilala yung kanyang idol. Diba? Kaya napakahalaga sa kanila yung maging yung meron kang magandang pangalan sa sanlibutan ito. Kasi kinikilala ka ng ibang tao. Amen po ba yung mga kapatid? Ganyan naman nangyayari sa kanila, di ba? Kinikilala sila ng mga tao. Isa pang kahalagaan nito sa kanila, kung bakit nila inaalagaan maigi yung kanilang pangalan. Ito kasi nakukuha nilang benepisyo. Basahin natin, yung Lucas 20, ang talata po ay 46. Luke 20:46. Mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit at iniibig nila ang sila'y pagpugayan sa mga pamilihan at ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pangulong dako sa mga pigingan. Ganun po yung nangyayari sa mga taong kilala. Kahit saan sila pumunta, para bang lagi silang pinagpupugayan o sinasamba. Di ba? Meron nga akong, ito yung madalas na nangyayari sa mundo po natin. Maglalakad siya, tapos biglang may lalapit sa niya, "Good morning po, Father." Tama? Tama, ganun yun, di ba? Kapag kilala kang pare, di ba?
Ganun yung ganun yung treatment sa'yo ng mga tao eh. Lagi kang binabate kahit hindi ka kilala ng tao, kahit na hindi mo siya kilala, pero kapag dumarating ka, di ba, binabati ka eh. Ganun eh. Ganun yung nangyayari sa mga tao eh. Lalo na kapag dumating artista, tama, dumog ang tao. Sigaw pa, di ba? Meron pa kahit na nandun yung boyfriend mo, kumaasigaw yung babae. I love you! I love you! Di ba? Sa artista, lalo kapag gagwapo lang, pag dumarating yung mga Koreanong artista, di ba? Yung mga singer, kung paano dumumog ang mga kababaihan at tumisigaw ng I love you, di ba? Napakatindi. Halos sambahin dahil sa kanilang katanyagan. Ganun kasi kahalaga yung pagiging tanyag sa sanlibutan ito. Kinikilala ka, hindi, duri mo, kahit hindi ka maintindihan, Koreano, ano ba namang mga kanta nyo, maintindihan mo ba? Pero kung paano ka ipagpugayan ng mga tao, di ba? Sigaw sa, tapos kinakanta ng mga tao. Huwag tinanong mo naman, ano yung ibig sabihin ng kinakanta nila? Ewan ko, basta ang ganda eh. Di ba? Ganun ang tao eh. Di ba? Ganun sila magkandara pa sa kanilang mga iniidolo. Di ba? Lalo na kapag presidente dumating, presidente ng Amerika pumunta ng Pilipinas, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa mga Pilipino dito, di ba? Kung anong gagawin nila. Di ba? Lalo na, ito na, naalala ko pa yung napapanood ko sa telebisyon, kung yung dumala yung Santo Papa dito sa Pilipinas. Kung papaano ibigay ng mga tao yung napakagandang serbisyo para sa Santo Papa. Halos sambahin. Ayaw man padapuan sa langon. Biro mo, yung si Pope John Paul II, di ba nung nagparade siya dito sa Pilipinas, naka-bulletproof glass yung kanyang sasakyan. Talagang ayaw pagalaw. Di ba? Napakatindi. Ganun kasi yung pagkaisang tao, kilala ng mga tao. Kung paano sila pagpugayan, sambahin dahil sa kanilang pangalan. Diba? Napaka-VIP, yung VIP treatment na ginagawa po talaga nila. Okay? Kaya maraming mga tao talaga, inaalagaan nilang maigi yung kanilang pangalan. Kasi ganun din ang gusto nilang mangyari sa kanila. Yung sambahin sila ng mga tao. Ano po ba yun? Sa school nga lang nangyayari yun eh. Kapag kilala kang matalino ka sa klase, kung paano makaawa sa iyo yung mga classmates mo para turuan mo lang sila o kaya pakopehin ka ng sagot, 'di ba? Ganun na lang sila magmakaawa sa iyo, 'di ba? Okay, yung mga heartthrob sa campus. 'Di ba? Meron ba nun? Wala naman yata dito yun, 'di ba? Wala dito, no? Kaya hindi natin maya-apply dito yun. Yung heartthrob sa school, 'di ba? Nababasted ka lang. Okay na yan, sige. Nababasted. I-replace natin, hindi nababasted, nababasted. Okay? Hindi heartthrob heartbroken. Okay? So, ganun kasi talaga yung kahalaga sa atin, yung pangalan. Gusto kasi nila yung sinasamba sila. Okay? Isa pa pong bagay, yung sinasabi ng Panginoon Diyos tungkol sa pangalan. Kasi sa Panginoon Diyos, kapag kakilala ka dito sa libutan, bali wala naman sa kanya yun eh. Wala namang kabuluhan sa kanya yung pagka ikaw na yung pinakakilalang tao dito sa libutan. Sa Diyos, bali wala yun. Basahin nga natin yung Awit 39 verse 5. Awit 39 verse 5. Awit 39:5. Narito, gaya ng mga dangkal, ginawa mo ang aking mga kaarawan, at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon Diyos. Kahit gaano ka pa kakilala sa libutan ito, sa Diyos, bali wala pa rin yun. Ang tingin pa rin din sa'yo ng Panginoon Diyos, alabok. Pinakamababang uri ng bagay na meron din sa libutan, alabok. Ibig sabihin kasi ng alabok, nothing, dirt, di ba? Worthless. Yun yung ibig sabihin nun eh. Kahit ikaw na ang pinakakilalang tao sa sanlibutan ito, ikaw yung presidente, pero sa harapan ng Panginoon Diyos, baka tawagin ka pa niyang presidente ng mga alabok o presidente ng mga worthless. Kasi yun pa rin natin sa atin ng Panginoon Diyos eh. Worthless pa rin. Amen po ba yan?
ganun pa rin yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoon Diyos. Di ba? Kahit na anong sikap mo na yumaman dito sa libutan, sa Panginoon Diyos, hindi naman niya hinahangad na maging mayaman ka. Tama? Patunay po nun, yung isang talata po na mababasa po natin sa Lucas 12:15. Basahin nga po natin yun. Lucas 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Kasi ang gusto ng Diyos kumbaga, ang buhay kasi natin, hindi para sa kasaganaan ng mga bagay dito sa libutan. Kaya kahit tayo, yumaman, baliwala pa rin yung sa harapan ng Panginoon Diyos. Hindi niya kasi titignan yung tao, yung sa yaman niya, kung kilala ba siya, kung anong klaseng tao ba siya, hindi niya titignan At titignan niya ikaw, kung ano ka sa kanyang harapan. Kasi, kahit na kilalang kilala ka ng tao, pero hindi ka namang kilala ng Panginoon Diyos, baliwala din. Kasi, ang higit na dapat kumilala sa atin bilang mga tao, walang iba kundi ang Diyos. Patunay po na basahin natin yung Galatia 4:9. Galatia 4:9. Datapot ngayon yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos, bakit muling nagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasan ninyong magbalik sa pagkaalipin? Walang higit na dapat nating naisin na makilala tayo, kundi ang Diyos. Kilala ka nga dito ng mga tao, pero ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Kasi pag dito, kilala ka lang dito sa libutan, kapag namatay ka, wala ka na Hanggang memorya ka na lang Tama? O kung minsan hanggang kalendaryo ka na lang. Di ba? Ganun lang hanggang ganun lang yung pagkakilala sa tao Pero, tandaan mo kapatid, kapag ang Diyos ang kumilala sa'yo, ganito ang magiging kalagayan mo sa kanyang banal na harapan. Basahin nga natin yung Isaiah 43:7. Isaiah 43:7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Bilang tao, kapag ang Diyos ang kumilala sa atin, hindi lang tayo hanggang memorya ng Diyos, kundi nagiging proud tayo ng Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Amen po ba yun? Napakaganda na sa isang tao na hindi ka lang hanggang memorya ng Diyos o hanggang memorya ng tao, kundi ikaw ay nagiging proud kaluwalhatian ng Diyos. Kapag tinawag kang Kristiyan, namatay ka sa kanyang pangalan, namatay ka dahil sa paglilingkod sa Panginoon Diyos, proud ka ng Diyos. Ikaw ay isa sa mga pride ng Diyos, kanyang kaluwalhatian. Ang mga halimbawa nun, yung kanyang mga apostol, di ba? Ang pinakamagandang ginawa po sa kanila, hindi na sila hanggang naging memorya lang, kundi kahit mismo doon sa langit, ang kanilang mga pangalan kinikilala. Amen po ba yun? Doon mo, di ba yung labing, kung napapag-aralan po kasi ninyo yung Apocalypse, di ba? Doon po sa may, at doon sa may langit, o doon sa may, ng Panginoon Diyos, doon sa templo ng ating Panginoon Diyos, doon sa may mga haligi po nun, may mga nakaukit na pangalan po doon Tama po ba yung mga kapatid? Kung tama yung naaalala ko, di ba? Yung pagkakaalala natin sa aral natin. 12 yun, kung di ako nagkakamali 12 ang haligi, tapos 12 pintuan din yon. Yung sa 12 pintuan, alam ko yung nakalagay doon, yung mga bato. Okay? Pero doon sa 12 haligi, pangalan, nino, ng mga apostol. Dali mo, nasa langit na yun, pero kung papaano, pahalagaan ng Panginoon Diyos, yung mga taong namatay
para sa kanya. Kasi ang lahat ng apostol namatay hindi sa ordinaryong kamatayan. Napaka-extraordinary dahil namatay sila dahil sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Dahil sa faith, kahit na hinati yung isang apostol sa gitna, di ba? Kahit na pinugutan o nilunod patiwarik yung isang apostol, still, namatay sila, proud sila namatay dahil namatay sila dahil sa Panginoon Diyos. At tandaan natin mga kapatid, ang kamatayan ng isang banal, mahalaga sa harapan ng Panginoon Diyos. Buong sangkalangitan, ang mga anghel tinutunghayan yung kamatayan ng isang banal. Biruin mo ang sumasaksi sa iyo. Kahit hindi sumaksi ang buong tao, lahat ng tao sa libutan ito sa kamatayan mo, pero alam mong namatay ka kay Kristo, ang lahat ng mga anghel, tinitignan ka, minamasdan kung papaano ang isang tao mamatay kay Kristo. Amen po ba yung mga kapatid? Ganun niya kilalanin ang mga taong kumikilala sa Kanya. Amen po ba yung mga kapatid? So ano mas higit? Maging tanyag ka sa sanlibutan o maging tanyag ka sa Diyos? Yung sanlibutan, sinabi ko sa inyo, hanggang dito lang yon. Magiging memorya ka na kung hindi ka sa mga libro ng mga hanggang kalendaryo ka na lang o kaya hanggang isipan ka na lang. O kung minsan hanggang kwentong barbero ka na lang. Hanggang ganun lang eh. Pero sa Diyos, nakaukit sa langit at tinutunghayan ng lahat ng mga anghel ang iyong kamatayan. Saan ka? Dito o sa langit? Makilala ng Diyos. Iniisipin natin mga kapatid. Baliwala ang kayamanan sa Diyos, baliwala ang pagkakakilala mo sa Panginoon Diyos dito sa libutan, pero kapag kinilala ka ng Panginoon Diyos, bilang kanyang alipin, kikilalanin kanya habang buhay. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpaan natin ang ating Panginoon Diyos sa bagay ng hapon. Napakasaya makilala ng Panginoon Diyos. Okay? Isa pa pong benepisyo kapag tayo ay kinilala ng ating Panginoon Diyos. Basahin natin yung Daniel 9:19. Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili. O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Isang napakagandang benepisyo ang nakukuha natin kapag tayo ay kinikilala ng ating Panginoon Diyos dahil sa tayo ay kaakibat na sa ating mga buhay, yung pangalan din ng ating Panginoon Diyos, di ba isinasaalang-alang niya yung mga mangyayari sa ating mga buhay? Amen po ba yung mga kapatid? Sabi dito, no? O Panginoon, talagang inulit-ulit niya yung O Panginoon eh. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban. Alang-alang kanino? Sa kanyang pangalan. Kasi ikaw, pag ikaw tinawag na alagad ng Diyos, hindi ka lang nabubuhay o hindi ka lang nabubuhay dito sa iyong pangalan lang. Kaakibat mo na rin yung pangalan ng Diyos. Kaya kapag ikaw, Kristiyano ka, tapos sinasabi sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos, pero napahamak ka, isang malaking question mark yun sa isang tao eh. Kristiyano ba talaga yun? Bakit siya namatay sa ganong klase ng kamatayan, kalunos-lunos? Walang kakwenta-kwentang kamatayan. Di ba? Kumbaga, kapag ka isang Kristiyano kasi, namatay sa ganong klase ng bagay, nagkakaroon din ng damage kasi, yung Diyos na kanyang kinikilala. Tama? Tingnan nyo. Marami dito ngayong mga reliyon sa bansa natin. Tama? Pero, nagkakaroon ng damage yung pangalan ng Diyos nila dahil sa mga bagay na kanilang ginagawa at sa mga bagay na nangyayari sa kanilang mga buhay. Tama? Masabihan ka lang na, totoo ba ang Diyos mo? Bakit niya pinabayaan? Damage yun sa Diyos nila. Tama? Kasi pinababayaan sila ng Diyos nila. Ganun ba Diyos mo?
Diyos na ba, may Diyos ka ba talaga? Bakit ganyan ang buhay mo? Bakit ka maraming bisyo? Bakit ka lagi nasasangkot sa mga gulo? Di ba? Damage yung pangalan ng Diyos. So napakalaking pribilehiyo sa ating mga Kristyan, tawagin tayo ng anak ng Diyos. Bakit? Kasi sa tuwing tayo hihiling sa Kanya, alang-alang sa pangalan mo, Diyos, huwag mo akong ipahiya sa mga taong ito. Nakakahiling tayo ng ganong klaseng bagay sa Diyos. Eling po ba yun? Di ba? Diyos, kung ikaw nga ang Diyos ko, iligtas mo ako sa gantong klase ng kapigatian. Di ba nakakahiling tayo ng ganon sa Diyos? Di ba? Alang-alang sa iyo, Diyos. Di ba? Ganun ang ginagawa natin eh. Dahil kapag tayo, napahamak tayo, or nalihis yung landas natin, ang pangalan din ng Diyos ang matadamay. Amen po ba yan? Kaya napakalaking risk sa Diyos na isama niya yung pangalan niya sa atin bilang mga tao. Kasi kung anong mangyari sa atin, damay siya. Kaya dapat maging proud ka kapag ang pangalan ng Diyos ay nasa sa iyong buhay. Dahil anumang mangyari sa iyo, sigurado ang Diyos laging tutulong sa iyo. Dahil kapag anong nangyari sa iyo masama, Diyos, siya din yung napapahamak eh. Siya din yung madadamage, yung kanyang pangalan. Amen po ba yung mga kapatid? Ganun niya pinapahalagahan yung mga taong kinikilala niya. Iniaakibat niya yung kanyang pangalan para siya mismo din ay hindi mapahiya sa mga taong nakakasalamuhan natin. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya nga natataka ako sa ibang kapatid eh. Biruin mo, yung Diyos, sinakripisyo niya yung pangalan niya para sa iyo. Tapos, kung papaano mo na lang sirain, dumihan yung pangalan ng Diyos. Para napakadali lang sa iyo gumawa ng kasalanan. Hindi mo man lang sinasaalang yung ay, kaakibat ko yung Diyos. Nasa akin din yung pangalan ng Diyos. Pag nagturo ako sa nila, tapos ganito nakikita nila sa akin, ano na lang iisipin nila sa Diyos ko? Hindi nila ako paniniwalaan. Tama? Ganun na magiging kaisipan sa atin ngayon ng tao. Kapag ikaw mismo, Kristiyano, hindi lang sarili mo ang dinamage mo, hindi lang yung pangalan mo dinamage mo, pati pangalan ng Diyos dinamage mo. At buong kapatiran dinamage mo din. Amen po ba yun? Kaya, ang bawat isa sa atin dapat alam ng bawat isa kung ano nangyayari sa bawat kapatid. Si kapatid na ganito, nasan na? Bakit wala siya ngayon? Baka kung ano na ginagawa niya. Tandaan natin mga kapatid, kapag sinira ng isang Kristiyano yung pangalan ng Diyos na nasa kanya, parang sinira na rin niya yung iglesia. Sinira na rin niya yung Diyos na ating kinikilala. Kaya parang ang lalabas, bali wala na lang din yung pagtuturo ko. Kapag merong isang Kristiyano sa atin na dumudungis, sumisira sa pangalan ng Diyos. Kasi magiging kaisipan sa tao eh. Kung isang miyembro nyo nga, hindi nyo nga mapasunod, tapos ikaw nangangaral ka sa amin. Di ba? Hindi tunay ang Diyos nyo. Ganun ang magiging reflection nun sa mga tao. Kapag ang isang Kristiyano, dinungisan niya, sinira ang pangalan ng Diyos. Kaya dapat mag-ingat tayo. Hindi lang sa ating mga sarili, kundi sa mga bagay na ginagawa din natin. At higit sa lahat, ingatan natin yung pangalan ng Diyos na nasa atin. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya sabihin mo sa tabi mo, ingatan mo yung pangalan ng Diyos na nasa iyo. Ingatan natin mga kapatid. Sama-sama natin ingatan ang pangalan ng Diyos na nasa atin. Amen po ba yan? Palakpakan natin ng ating Panginoon Diyos sa mga bagay natin. Okay? Duriin nyo, sa Biblia po kasi, kapag ikaw kinilala ng Panginoon Diyos, maliban sa mga benepisyo na tatanggapin natin sa harapan ng Panginoon Diyos, ano ba benepisyo na tatanggapin natin? Magiging pride tayo ng ating Panginoon Diyos, kaluwalhatian niya tayo. At the same time, hindi tayo pababayaan ng Diyos kasi nakaakibat sa Kanya, sa atin, yung pangalan ng Diyos. Ngayon, maliban sa mga benepisyong yon, isa pang napakagandang titulo ang tatanggapin natin kapag tayo ay kinilala ng Panginoon Diyos. Anong titulo po yun? Anong AKA yun? Natatanggapin natin kapag tayo ay kinilala ng Panginoon Diyos. Pasahin natin, ang gawa 16, ang talata po ay 17. Gawa 16:17. Siya'y
ay sumusunod kay Pablo at sa amin at nagsisigaw na sinasabi, mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito. Sabi po doon, mga alipin ng kataas-taasang Diyos ang mga tao. Biruin niyo, no? Ito yung magiging titulo mo. Kapag ikaw ay kinikilala ng Diyos, tayo ay mga alipin ng kataas-taasang Diyos. Napakasarap pakinggan nun. Biruin mo, no? Tao, pag naglalaad ka rito sa libutan, tapos nakikita ka ng mga kakilala mo, sabihin sa'yo, uy, Kristiyano yan! Sarap ng pakinggan. Uy, mga anak ng Diyos yan! Sarap pakinggan nun. Isa lang ibig sabihin kasi nun. Di ba kapag kasi sabing anak ng Diyos, mabait? Ganyan po ba yun? Di ba? Ganun yun eh. Ganun nagiging konnotasyon sa tao kapag tinatawag kang Kristiyano. Ay, mababait yan. Anak ng Diyos yan. Di ba? Kahit kung minsan para bang patokso nila ginagawa yun. Pero at least kinikilala ka nilang anak ka ng Diyos. Di ba? Patunay nun, mga kapatid, na ikaw ay tunay niyang anak ng Diyos. Kasi nakikilala ka nilang anak ng Diyos eh. Tama? Pero kapag tinatawag ka sa school, hoy, di ka nga rito. Hanggang hoy ka na lang? Hanggang hoy ka na lang ba, mga kapatid? Di ba? Hoy, ayun yung nang gulo doon, oh. Ikaw pala yun eh. Diba? Hanggang gano'n lang ba titulo mo, kapatid? Hindi ka ba makikilala ng mga kaibigan mo, ng mga katrabaho mo, ng mga kakilala mo, na anak ka ng Diyos? Hanggang gano'n lang ba titulo mo sa kanila? Kapatid, dapat makilala ka na anak ka ng Diyos. Na ikaw ay alipin ng kataas-taasan Diyos. Amen po ba yun, mga kapatid? Isa pa, sabi nga, katulad ko ba yung sinasabi kanina, isa sa mga titulo na tatanggapin natin, hindi lang tayo alipin ng kataas-taasan Diyos, maging tatawagin tayong tunay na anak ng Diyos. Kasi marami dito nag-claim, marami sa sanlibutan nag-claim anak sila ng Diyos. Pero, ang tunay na anak ng Diyos, nakikita yan sa kanilang mga gawa. Amen po ba yung mga kapatid? Sabi nila, basahin natin yung Mateo 5:9. Mateo 5:9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Kasi ang kaakibat po nun, di ba, hindi ka naman matatawagin ng anak ng Diyos kung ikaw ay troublemaker. Tama? Meron pang anak ng Diyos, siya nagpasimula ng gulo. Sabi dito, no, mapapalad ang mapagpayapa. Hindi lang yung trouble na as in yung literal na trouble na may nagsusuntukan na may nagpapatayan, na hindi lang ganun yun. Sa bahay kasi pwede ka rin maging troublemaker eh, tama? Ikaw yung laging sakit ng ulo ng magulang mo. Tama? Hindi sumusuntong anak mo to eh. Dapat lumayas sa to eh. Duri mo, maghugas lang ng plato. Diba? Kaya tatamaran pa. Tinutulugan pa. Paano ka tatawagin anak ng Diyos kung ikaw ay isa sa mga troublemaker o bumabagabag ng sambahayan? Amen po ba yung mga kapatid? Hindi lang sa bahay, hindi lang sa school, hindi lang sa trabaho, sa anumang bagay na gawin mo. Kapag ka anak ka ng Diyos, saan ka mamapunta, anumang bagay ang ginagawa mo, laging in peace. Amen po ba yung mga kapatid? Diba? Hindi ikaw yung nagiging source ng problema. Diba? Kaya sa trabaho ito yung panatoo ko talaga pagdating sa trabaho ko, yung sa kumon, na kahit na ayaw ko na talaga sa kumon, kasi diriin mo yung buong oras mo, ito yung panatoo ko talaga, at nabanggit ko na rin, talagang, ito yung pinagpapasalamat ko sa harapan ng Panginoon Diyos, nung nung Friday. Kasi talagang pinag-iisipan ko na, paano ko ba sasabihin doon sa may-ari nung kumon na magre-resign na ako. Sabi ko, sige, paraanin ko muna ang 1.5 buwan bago ko sabihin. Tapos sabi ko, mag-i-stay pa ako ng 1 buwan para makahanap sila na magiging kapalit ko. Kasi ngayon wala kami makitang kapalit eh. Kaya ang dami pa namang bata. Hindi na namin talaga kaya i-handle.
Kasi from time to time, oras-oras may dumarating na bata. Kasi ang common po kasi, hindi po siya katulad ng classroom na pwede ka mag-handle ng 70 to 80, tapos magtuturo ka lang sa harapan. Hindi ganun yung common. Ang common po kasi, bawat oras na may dumarating na bata, from time to time, kailangan mo silang bigyan ng kung anong gagawin nila. At pag nakikita mo sila nahihirapan sila, magtuturo ka sa kanya. Eh, ang problema nun, hindi iisang level yon na parang nangyayari sa school na grade 1 lang, grade 2 lang, grade 3 lang. Hindi. Halo-halo yon. Sa isang oras lang yun, 1 hour, pwede kang magkaroon ng 5 estudyante na magkakaiba ang level. At na sabay-sabay mong tuturuan yon. Meron kang grade 1 dyan. Eh, ang mga grade 1, ages 6. Eh, kapag ganun ng klaseng bata, medyo attention span nila, kaunti lang. Konti lang. Okay, konti lang. Konti lang, di ba? Ano talagang magulo sila, tapos kumisa, dadagdag nila yung katabi nila, ganun yung bata eh. Meron naman, na talaga, independent sa sarili niya, kahit pabayaan mo siya dyan, gagawat mag-isa niya. Pero kapag dumating yung time na nahihirapan yun, ikaw din mahihirapan magturo kasi ipapaliwanag mo sa kanya kung paano niya gagawin yung isang bagay. Eh, masaya sana kung ganun lang yung oras. Kasi sa akin, wala namang problema yung trabaho. Ang problema ko, sabi ko sa may-ari nung kumun na yon, honestly po ma'am, wala namang po problema sa akin yung trabaho. Kaya ko naman po talaga siyang i-handle. Ang nagiging problema ko lang po, napapabayaan ko na po kasi yung iba kong tungkulin sa church. Talagang dinirekta ko siya. Yung mga paperwork po, natambak na hindi ko na nagagawa. Yung doctrina, hindi pa tapos. Yung lecture, hindi pa tapos. Yung timeline ng Apocalypse, hindi ko pa rin tapos. Diba? Tapos, dumagdag pa yung event na darating itong October kasi gagawa ng invitation tarpaulin para dun sa kung sakasakali. Sabi ko, kaya sabi ko po sa inyo, ma'am, dapat hindi ko po sasabihin sa inyo. Papalipas lang po muna ako ng isa't kalahating buwan po sa inyo bago ko po sabihin. Pero bago po ako umalis, mag-aanap din po ako ng kapal ko. Kung wala naman po, pasensya na po. Kasi direkta ko siya. Kaya nakaluwag sa akin yun na masabi ko ng direkto sa may-ari ng kumo. Kasi ako, hirap na hirap talaga ako Kasi kapag ang isa pa, umalis, doon sa mga grupo ng teacher doon, kung yung handle ko, kasi ako, nag-handle ako ngayon ng 50 bata sa isang araw. Eh, kung hatiin mo yun ng 7 hours, ilang bata yun sa kada oras. Kapag pinasa ko yung load na yun sa isang teacher, naku po, ano nang mangyayari sa kanila? Ako nga lang kapag gano'n, maraming bata, hindi na ako makapag-check ng mga papel nila at hindi na ako makapagturo. Kasi, doon sa lahat ng bata, kasi talagang dami nila, mahirapan ka ng i-assist. How much more kapag idinagdag ba yun sa ibang teacher? Diba? Dapat ang Kristiyano hindi nagiging troublemaker. Hindi siya nagiging source kung bakit mapagmumulang ka pa ng panibagong problema. Kaya ako sinisika po sa sarili ko, kahit sa trabaho, kahit ayaw na ayaw ko na ng trabaho yon. Sinisika po, stay muna ako, ayaw ko maging pabigat sa kanila. Kaya ako ito pinasok kasi para makapaglingkod din sa Diyos. Kaya ako ito pinasok kasi ayaw kong mabansagan akong troublemaker. Meron nga doon, naalala ko kasi, may umalis po kasi doon talaga at wala siyang kinuhang kapalit po niya. Alam niyo po ba kung anong sinabi po sa kanya ng may-ari sa text? Karmahin ka sana. Biruin niyo yan. Magre-resign ka lang pero ang sasabihin sa'yo ng may-ari, karmahin ka sana. Dapat ingatan natin yung pangalan natin. Kasi tayong mga Kristiyano, kapag nasabihan ka ng ganong klaseng bagay, isa lang ibig sabihin nun, nagiging troublemaker ka sa kumpanyang yan. Isa kang pabigat, diri mo, aalis ka, biglaan, tapos walang kapalit. Problema ka ng mga kasama mo, tapos problema ka pa namin nung umalis ka. Kasi wala kami makitang kapalit mo. Napakatindi. Karmahin ka sana. Kaya ayoko muna umalis. Baka makatanggap ako ng ganong klaseng text Kasi isang damage na naman yun na-damage ka nga yung pangalan ko dahil sa spam virus na yun na nangyari sa akin yung nakaraang buwan Tapos madadagdagan pa ng ganong klase ng ng damage. Huwag na. Ingatan na natin. Diba? Dapat ang Kristiyano hindi maging troublemaker. Hindi tayo magiging source
ng problema. Kaya mga kabataan narito, isipin nyo, troublemaker ba kayo sa mga magulang nyo? O yung mga nandito kapatid natin, troublemaker ba tayo sa trabaho natin? Troublemaker ba tayo sa ating mga kaibigan? Dapat hindi, kapatid. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi ang Kristiyano, kapag tinawag kang anak ng Diyos, ikaw ay source ng kapayapaan. Amen po ba yun, mga kapatid? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Okay? Isa pa na dapat kumilala sa ating mga Kristiyano. Sino pa ang dapat kumilala sa ating mga Kristiyano? Basahin natin yung Mateo 10:32. Mateo 10:32. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Sino pa dapat kumilala sa atin? Si Kristo. Liban sa Ama, dapat kilalanin din tayo ni Kristo. Dahil kapag hindi ka kilala ni Kristo at humarap ka sa hukuman ng Ama, sino attorney mo? Wala. Diretso kang impyerno. Pero kapag kakilala ka ni Kristo, ipapakilala ka pa niya sa Ama. Amen po ba yun? Kaya sa pagdating ng paghukom, napaka-bigat, napaka-big time nung attorney mo. Dahil yung mismong anak ng judge, attorney mo. Sasabihin sa Ama, Ama, alagad ko ito, wag mo itong ipahamak. Isama mo sa akin to doon sa langit. Amen po ba yun? Yun ang sasabihin sa'yo ng Diyos. Yun ang sasabihin sa'yo ni Kristo. Kapag kilala ka niya, hindi ka niya ipapahiya sa Ama. Ipapakilala ka pa niya sa Ama. At sasabihin sa Ama kung ano ang mga bagay na ginawa mo para kay Kristo. Amen po ba yun? Tanong, may nagawa ka na ba para kay Kristo? Si Kristo may gagawin para sa iyo sa darating na panahon. Tanong, kayo ba may nagawa na kayo para kay Kristo? Kasi anong sasabihin ni Kristo sa Ama na ginawa mo kung wala ka namang ginagawa kay Kristo? Ay, ayan, yung anak kong yan. Ano ba ginawa niyan? Hindi ko maintindihan. Basta ganun ba sasabihin ni Kristo sa Ama? Hindi siya sure? Sa ginawa mo bilang Kristiyano? Ba, sabihin pa sa'yo ng Diyos o ni Kristo, bilang, Kristiyano ba talaga itong nasama ko rito? Ipapakilala ko sa Ama pero di ko mabanggit kung ano yung ginawa niya. Ano nga ba yun? Ganun ba babanggitin ni Kristo sa Ama? Tunay na hindi ka nga kilala ni Kristo kapag ganun ang sinabi sa'yo ni Kristo. Dahil ang tunay na kilala ni Kristo, alam niya kung ano ang ginagawa ng kanyang mga anak. Amen po ba yan, mga kapatid? Kaya dapat tanungin mo sarili mo ginagawa ka na ba kay Kristo? Kasi kung wala pa, magsimula ka na, kapatid. Ano ba dapat mong gagawin? Tanungin mo si Kristo, alam niya kung ano ang dapat mong gawin. Amen po ba yung mga kapatid? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon Diyos sa bagay na po yun. Napakasarap kilalanin tayo ng Diyos. Dahil sa langit, kapag kilala ka ng Panginoon Hesus Kristo, sigurado na ang kaligtasan mo. Amen po ba yan? Ngayon puntaan natin, dito sa lupa, bilang alagad ni Kristo o bilang kinikilala ni Kristo, ano naman yung mga titulong tatanggapin natin sa Kanya? Una, basahin natin yung Roma 1:1. Roma 1:1. Roma 1:1. Si Pablo na alipin ni Hesukristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. Ano po sabi? Ito sa mga titulo na matatanggap natin. Kapag tayo ay kilala ni Kristo, tayo tatawaging alipin ni Jesucristo. Hindi ka tatawaging alipin ng bisyo, alipin ng kasalanan. Kasi may mga taong kilalang kilala sa mga kasalanan na ginagawa nila. Tama? Yun, asawa mo yan, magaling yan. Magaling yan magbalasa ng baraha. Balasador pala ito, kilala Hindi ka pala kilalang alipin ni Kristo. Yan, sawa mo yan, malakas uminom yan, kahit balde-baldeng inumin, hindi niya malalasing. Kilala ka palang lasinggero Hindi ka kilalang alipin ni Kristo. Yan, tawagin mo yan, diyan ka magpaturo. Magpaturo ka ng mga tips kung paano bumilag ng isang babae. Kilalang babaero. Hindi ka pala kilalang alipin
ni Kristo. Hindi ka yun, kapatid, ha? Okay, sige. Okay? Dapat hindi ganun makilala ang Kristiyano. Kundi makilala kang alipin ni Kristo. Ay, yan! Sama ka dyan. Mapapabuti ang daan mo dyan. Sama ka sa mga Bible study niyan. Matututo ka. Dapat ganun ka nakikilala. Ay, ayan si Brother Jerry, oh. Ano, papuntahin mo nga yan dito para makapag-Bible study. Diba? Dapat ganun ka nakikilala sa mga bagay na ginagawa mo para kanino? Para kay Kristo. Makilala kang tunay na alipin ni Kristo. Amen po ba yun, mga kapatid? Kasi makilala ka sa kung ano-anong klaseng bagay. Ba? Sana ganun tayo makilala. Kasi kapag ikaw, kilala ka ni Kristo, ito ang titulo mo, alipin ni Kristo. Dapat patunayan mo yun sa mga tao na ikaw ay alipin ni Kristo. Ano pa? Ano pang titulong tatanggapin natin kapag tayo ay kinikilala ni Kristo? Pangalawa, basahin natin yung Juan 15:15. Ito napakasarap eh. Napakasarap na tawagin tayo sa ganong klaseng titulo. 15:15 ng Juan. Juan 15:15. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, Hindi. sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit, tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipinakikilala ko sa inyo. Gusto niyo po ba tawagin kayo ng friend of God? Friend of God. Kayo, friend of God. Napakasarap tawagin kayong kaibigan ng Diyos. Dahil kapag ikaw tinawag ka kaibigan ng Panginoon Diyos, alam mo kung ano ang mga bagay tungkol sa Diyos at mga bagay na tatanggapin mo sa Diyos. Dahil ang tunay na kaibigan, sabi ng Panginoon Diyos, ang tunay na kaibigan, ibinibigay ang kanyang sariling buhay para sa kapatid. Tama ba yun, mga kapatid? Ganun ginawa ni Kristo sa atin eh. Tunay niya kasi tayo ng kaibigan. Kaya binigay niya yung buhay niya para sa atin. Para sa ikaliligtas natin. Meron na ba ditong kaibigan, isinugal yung kanyang sariling buhay para sa kanyang kaibigan? Lilig sa libutan. Siguro baka sa telebisyon, yung mga teleserye. Tama? May makikita tayong ganun. Pero, toong buhay, meron bang ganun? So, sobrang selfish ng pag-iisip ng mga tao, parang napaka-imposible ng mangyari yun eh. Tama? Kasi naisipan niya mabuhay magpakailanman kaysa ialay ang kanyang buhay nang dahil lang sa isang tao. Kaya si Kristo ginawa niya yun eh. Kasi tayo tunay na kaibigan ng Diyos. At ang mga kaibigan ng Diyos, hindi lang buhay na ibibigay niya kahit yung mga bagay na tatamuhin ng ating Panginoong Jesucristo, tatanggapin niya. Lalong-lalo na yung buhay na walang hanggan. Amen po ba yung mga kapatid? Sa kaibigan niyo ba, makakuha kayo ng buhay na walang hanggan? Hindi. Pero kapag kaibigan mo ang Diyos, buhay na walang hanggan, ibibigay niya sa iyo. Amen po ba yung mga kapatid? Kaya sa atin mga Kristiyano, hindi natin ginagamit yung katagang kaibigan sa mga nasa labas o yung mga kakilala lang natin sa labas. Not unless kung yung mga kakilala mo sa labas, nadala mo sa loob ng iglesia. Naparinig mo sa kanila yung salita ng Diyos. Dahil anong sabi doon? Ang kaibigan, nalalaman niya kung ano yung ginagawa ng kanyang Panginoon. Amen po ba yun? Yung mga taong yun, mga kaibigan mo sa labas, na tinatawag mong kaibigan, o yung mga kabarkada mo, alam ba nila ang ginagawa ng Diyos? At marapat silang tawagin kaibigan? Kasi ang kaibigan, ipinakikilala niya si Kristo. Yun ang tunay na kaibigan. Amen po ba yun? Kaya ako hindi na tumatawag ng kaibigan sa mga sa mga dati kong kakilala. Kaya tawag ko na sa kanilang pangalan. Yun lang. Mga classmates, diba? Ganun lang ang tawag nila. Diba? Kasi, matawag ko lang silang kaibigan kapag naisama ko na sila rito. Kahit makapakinig sila ng kahit konti lang. Kasi ang kaibigan talaga, ipinakikilala si Kristo. Pero yung mga kasama mo lang sa gimmick-gimmick, gala-gala, laro-laro, basketball, ganon,
parang nakakayang tawagin kaibigan kasi hindi naman muna ipakikilala sa kanila si Kristo eh. Kasi ang meaning talaga ng kaibigan, ipinakikilala si Kristo. Amen po ba yun? Kaya mapalad kayo mga kapatid na nanarito yung mga bisita namin. Mapalad kayo. Lalo na yung nagkaroon kayo ng classmate na si Brother Ayi, yan, pwede nyo tawagin kaibigan yan. Dahil ipinakilala nila sa inyo si Kristo. Amen po ba yan? Diba? Napakasarap kaibigan. Kapag ka ang kaibigan mo ay kaibigan din ng Diyos. Kasi kapag naging kaibigan ka ng kaibigan ng Diyos, kaibigan mo na rin ang Diyos. Amen po ba yan? Palagpakan natin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Nasishare mo na. Ay, ang mahalaga naman sa atin, matawag mo siyang kaibigan kapag ka ipinakikilala mo si Kristo. Yun naman ang meaning talaga ng kaibigan sa atin eh. Ang kaibigan, ibinabahagi sa kanya yung kanyang nalalaman. Lalo na kapag ibinabahagi niya si Kristo. Amen po ba yun? Kaya hindi ka matawag na kaibigan kapag ka hindi mo ipinakikilala sa kanila si Kristo. Amen po ba yun? Okay. So, yun yung meaning ng kaibigan. Isang titulo ng Kristiyano, tatawagin kang kaibigan ng Diyos. Kung ano ang tatamasahin ng kaibigan ng Diyos, yun din ang kung ano tatamasahin ng Diyos, yun din ang tatamasahin ng mga kaibigan ng Diyos. At higit sa lahat na titulo na matatanggap natin sa kanyang banal na harapan kapag tayo ay kinilala ng Panginoon Diyos. Yung mababasa natin sa Gawa 11:26. Gawa 11:26. At nang siya'y kaniyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Yun ang napakagandang titulo na matanggap ng isang tao sa harapan ng Panginoon Diyos. Ang tawagin siyang Kristiyano. Amen po ba yun? Maraming mga tao sinasabi lang sila yung mga Kristiyano pero ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang tunay na mga Kristiyano, kinikilala. Hindi lang ng mga tao na bilang Kristiyano, kundi kinikilala ka rin ng Diyos bilang kanyang alagad. Isang Kristiyano. Amen po ba yun mga kapatid? Yun ang tunay at napakagandang titulo na dapat matanggap ng isang tao at maging kalagayan niya sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Natawagin siyang Kristiyano. Tanong mga kapatid, Kristiyano ka ba? Amen, siyempre mga kapatid. Kung sino man nakakaalam ng salita ng ating Panginoon Diyos at tinatanggap ito sa kanyang mga puso, siya'y tatawagin Kristiyano. At kanyang isinapamumuhay ito, higit na. Tatawagin siyang Kristiyano. Sana hindi maging Kristiyano sa nguso lang ang mga kapatid nating narito. Amen po ba yun? Kayo, Kristiyano rin kayo eh. Kristiyano na rin kayo. Tawag sa inyo Panginoon Diyos, Kristiyano din kayo. Dahil kayo ay binibinig, tinatanggap, at gumaganap ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Ang mga tao nasa labas, kapag nagkakasala sila, kahit sabihin nilang Kristiyano sila, pero ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga masamang gawa, hindi sila matawag na Kristiyano. Dahil ang mga tunay na Kristiyano, sumusunod sa lahat ng bagay na tatanggapin nilang salita sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba yun? Siguro naman lahat ng kapatid tumatanggap dito ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kristiyano. Edi Kristiyano tayo mga kapatid. Amen po ba yun? Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Lahat ng mga Kristiyano narito, tunay na tinatanggap at kinikilala tayo ng ating Panginoon Diyos sa umaga natin ito. Amen po ba yan? So, yun po yung pagsapo natin. Napakaganda pala ng pangalan Shem. Pagkakakilanlan sa atin. Napakahalagang ang isang tao ay makilala hindi lang dito sa sanlibutan, baka wala naman kasi pagkakilala dito eh. Bagkos, kilalanin ka ng Diyos at ni Kristo at tawagin kang Kristiyano. Amen po ba yun? Muli, isang magandang umaga po sa atin lahat. Ito po yung ating pong paksa sa umaga pong ito. Meron po ba tayong katanungan sa ating pong paksa? Sa umaga nga po ito, medyo mahaba. English nga siya rito. Tanong po mga kapatid.